Musta kaibigan, kapatid? Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang hapon sa lahat. Chichik natin sila kung may honey na ba na panibago para makapamigay tayo uli sa mga bata at saka sa mga tanda ng mga honey. Check natin yung mga na bahay. Yun, ito mayroon na konti ito. Yan. Gumagawa sila ng honey. Papasok na kasi yung summer kaya mabilis lang gumawa ng honey. So, tingnan natin itong isang kahon. Ito. Mayroon na ring kunting honey ito. So pwede na tayo makakuha nito ulit para makapamigay tayo sa mga bata. Tingnan natin to. Ito may honey na rin, kunting honey. Ito grabe ang laman nito, ang dami nitong honeybee sa loob. Kaya ito, ang daming honey nito. Maraming honey ito nakaimbak sa loob. Punong-puno ng honey ito. Kaya pag kinuha natin yan, makakuha tayo ng 2 litro dyan. So, tingnan natin. Ito, mayroon na ring honey ito. May mga honey na rin. Pwede na rin natin kuhaan. Yan, ito may mga honey na rin to. May honey na rin kunti. Pwede na rin makakuha dito para makapamigay tayo ulit sa mga bata at sa matanda. Yan. Yan ang ginagawa nila sa hapon. Mula umaga hanggang hapon yan, naghahakot yan sila ng mga mga pulin tsaka nektar para ilagay dyan sa loob ng kahon para gawin nilang honey. Yan, may dumarating, may dalang pulin. Ito, tingnan natin tong kahon na to. Ito medyo may mga dumarating dito. Pero pag sa hapon, hindi sila masyadong hakot ng hakot kasi sa umaga lang grabe talaga sila maghakot. Yan. Yan, may dumarating pulin. Nektar ang dala nun kasi walang dala eh. Sa hapon napapansin ko halos puro nektar ang dala nila sa bahay nila. Puro nektar ang dala nila. Sa umaga lang siguro yung pulin na marami. Siguro pagbuka ng bulaklak. Kaya halos sa umaga puro pulin ang dala nila.
Baka next week pwede na tayo mag harvest ulit ng honey para makapamigay ulit tayo sa mga bata, sa mga matanda. So, sana magtuloy-tuloy yung init para maragdagan pa yung honey sa ano, na inimbak na sa loob. Para yun, yung gawain nating pamimigay sa mga bata sa matanda, magtuloy-tuloy. Okay. Yung steam bliss bee na pangalawa na alaga ko, ito pag nilipat ko to sa kahon, siguro may mga honey na rin to kasi matagal na to dito eh. Itong gilid na to, ang honey to eh. Mga honey na rin yan. Kaya pag ano, ilipat ko sa kahon yan para makakuha rin ako ng honey dyan. Napakasarap ng honey nito, kapatid, kaibigan, maasim-asim na manamis-namis yung honey niyan. Tapos doon sa kabila, yun, sinabit ko to doon sa gitna ng ano, sinabit ko sa gitna ng grips. Ito mayroon din. Ito mararamdaman mo talaga na yung honey nito. Yan oh. Yung mga honey oh. Yun, ang dami na sirong honey sa loob. Yan oh. Ito honey to tsaka pulin dito magkatabi siguro. Kaya ganyan yan. So ililipat natin yan sa kahon kasi kailangan nakakahon talaga yan. Para malaki yung bahay na. Ito medyo mabigat-bigat na rin, may honey na rin. Nakakuha rin tayo ng honey dito. Ito may honey na rin to. Pwede na rin natin kuha ng honey pag nalipat sa kahon yan. Ito na masa-masa na yung ano. So ibig sabihin pag ganito maraming honey sa loob nito, kailangan na ilipat sa kahon yan. Meron pang isa dito. Yan. Itong kagandahan lang nitong honeybee na to, stingless bee, pag na-sting ka nito, masakit pa yung langgam sa kagat nito eh. Halos parehas lang, pero wala siyang binom. Hindi ka ma-allergic, saka hindi ka mangangati. Yung mga nakakahon na mga stingless bee. Ito, marami ng honey sa loob na siguro nito. Masa-masa na yung labas. Tapos ito marami na rin honey to. Pwede na rin pag in-split to, makakuha na siguro ng honey nito. Yan ito. Yan sila. Mamahinga na. Hapon na kasi. So, ito. Yan, may mga honey na sa loob ng ano nito sa kahon. Yung iba parang ayaw sa honey nito, pero hindi alam ng iba na itong honey ng stingless bee, ito yung pinakamaganda na honey. Ito yung pinakamagandang honey kasi ang honey nito maasim-asim na matamis kasi pag piniga mo halos masama ng pollen eh. Yan oh. Yan. Ganyan sila. So pag nag-ani tayo, ayan, kasama sa harvest yan pag nag-harvest tayo. Yan ang pinakamasarap na honey.